Hindi mo ito paniniwalaan. Nagyelo na ang impyerno, lumilipad na ang mga baboy, pinatigil na ang mga palimbagan. May nagawang mabuti ang industriya ng Britanya, alam ko. Nung una naming makita ang balita, hindi kami makapaniwala, pero dahil kay Rolls-Royce, posibleng manguna ang UK sa maliliit na nuclear reactor. Sa gitna ng kabagalan ng mga malalaking proyekto sa Britanya at ng matagal ng problemang pang-ekonomiya ng UK, ito ay isang tunay na pagkakataon para sa Britanya na muling makabalik sa kasaganaan. Kung gagana nga ito, syempre, mahalaga ito dahil kapag ikaw ang nangungguna sa bagong industry, lahat ng panganib ay nasa iyo. Todo na ang Britanya sa nuclear power at dito nakasalalay ang kinabukasan nila. Kaya ang tanong, paano nila ito gagawin? Noong Hunyo, 2026 abala sa araw-araw ang mga tao sa UK. Karaniwang nagrereklamo sa panahon nang biglang lumabas ang sunod-sunod na balita tungkol sa Rolls-Royce at subsidiary nitong tumutok sa SMRs. Isang makasaysayang balita sa negosyo. Ang grupong pinangunahan ng Rolls-Royce ay magtatayo ng 3 mini reactor sa Sweden matapos talunin ang alyansa ng Amerikanong GE, Vernova at Hapones na Hitachi. Pangatlong beses nang nanalo ang Rolls-Royce SMR ng kontrata para magtayo ng SMR sa iba't ibang bansa, suportado ng CEZ, ang pangunahing kumpanyang utility sa Czech Republic at ng Qatar Investment Authority. At may interest din dito ang pamahalaan ng Britanya. Ang pamahalaan ay aktibong naglalabi para sa Rolls-Royce sa pamamagitan ng pakikipagpartner ng kumpanya sa Great British Energy Nuclear ng UK o GGBEN sa madaling salita. Ngayon, dahil may bagong investment sa Sweden, lalong umiinit ang sitwasyon dito. Malapit nang maghari muli ang Britanya sa karagatan. Oo nga, akala mo naman. Huwag muna tayong magmadali, okay? Para sa hindi pa pamilyar, ano ang small modular reactors? Kung di mo pa kami napanood na nagtatalakay ng nuclear power o small nuclear reactors, ang SMRs ay gaya mismo ng ipinahihiwatig ng pangalan nila. Ito ay maliliit na nuclear reactor na gawa sa pabrika at dinala sa lugar kung saan binubuo ang mga ito. Malinaw ang mga dahilan at maraming benepisyo ang teknolohiyang ito na tatalakayin natin mamaya. May mga bansa na gustong dagdagan ang nuclear capacity, magpatayo ng malalaking infrastruktura na kailangan ng maraming kuryente gaya ng industrial cluster at AI data centers at mayroon ding gustong bawasan ang pagdepende sa fossil fuels. Ang punto, versatile ang ideya at hindi mo kailangan magtayo ng isang buong planta ng kuryenteng nukleyar para magawa ito. Kaya kapakipakinabang ito sa mga bansang walang malaking nuclear industriya. Bagamat matagal itong itinuring na mas parang science fiction kaysa realidad, unti-unti nang umuunlad ang teknolohiyang ito sa loob ng maraming taon, kaya sinisimulan na rin itong pasukin ng mga kumpanya bilang negosyong may kita. Kabilang na dito si Rolls-Royce na nataalok ng kanilang kaalaman. Sa kabuuan, ang kontrata para sa 3 Swedish reactor ay aabot sa bilyon-bilyong libra. Kung ikaw si Rolls-Royce, malinaw kung bakit sulit ang hamon, pero hindi naging madali ang pagdating doon. Ang Vidbergkraft ang kumpanyang nuklear na nagpapatakbo ng proyektong ito para sa pamahalaan ng Sweden. Umabot ng 4 na taon ng pagsusuri at pagpili ng supplier, parang pinakamahabang at pinaka-nerdy na The Bachelor. Yon na lang ang ipagpalagay natin. Hindi ko pa napanood ang The Bachelor. Kapanapanabik ito dahil isa itong unang hakbang sa pan-European na paraan sa nuclear energy. Ang unang 3 reaktor ay itatayo ng Rolls-Royce at GGBN sa UK, habang ang state-owned GES ay magtatayo ng 6 pa sa Temelin, Czech, gamit ang Rolls-Royce SMR design. Interesado rin ang ibang bansa tulad ng Alemanya na unti-unting kinatanggal ang malalaking nuclear plant, kaya interesado sa mas maliit na modular reactor sa kontinente. Ang buong interes sa nuclear para sa Europa ay nakaugat sa mataas na gastos sa enerhiya mula sa ibang bahagi ng mundo, kaya't ang nuclear ay isang kapaki-pakinabang na solusyon upang mabawasan ang pasaninyon. Sa katunayan, pinaniniwalaan na ang dahilan kung bakit pinili ng Sweden ang Rolls-Royce kaysa sa bid na suportado ng Amerika ay bahagi dahil sa panganib ng geopolitikal na kaguluhan. At dahil sa sobrang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa putukan sa Hormuz, naghanap ang Sweden ng solusyon na mas malapit sa kanilang bansa para dito. Dahil sa sigalot sa Iran, Ukraine at krisis sa enerhiya, napilitang maghangad ng mas mataas na kasarinlan sa enerhiya at nukleyar ang mga bansa. Noong 2025, nagpasa ang pamahalaan ng Sweden ng batas na magpupundo sa bagong henerasyon ng mga reaktor sa unang beses sa 40 taon, handang gumastos ng $10 bilyong para buhayin ang industriya ng nuklear. Ayon sa mga Suweko, ito ay para makamit ang seguridad sa enerhiya at net zero na target pagdating ng 2045. Ang 3 reaktor ay magdadagdag ng 470 megawatts ng kuryente o 6% dagdag na kapasidad sa Swedish power grid sa loob ng susunod na 60 taon.
Pinagsama kayang gumawa ng 3 unit ng halos 12 terawatt-hours ng kuryente kada taon. Pero gaano karami ang 12 terawatt-hours? Sa totoo lang, ang karaniwang bahay sa Sweden ay gumagamit ng humigit kumulang 15,000 kilowatt-hours bawat taon. Ibig sabihin, kaya ng 3 reaktor na ito mag-supply ng kuryente para sa 800,000 bahay o halos ika-6 ng lahat ng bahay sa bansa bawat taon. Ang unang 3 reaktor ng Sweden ay itatayo malapit sa kasalukuyang Ringhals Nuclear Plant sa Kanlurang Baybayin. Ayon kay Peter Carr, kalihim ng negosyo ng UK, ang kontrata ay patunay ng tiwala sa inobasyon at industriya ng nuklear ng Britanya. Kasama ang Sweden, sentro tayo ng pagbabalik ng nuklear sa Europa. Wakas ng pahayag. Sa pagkakataong ito, mula sa politiko ng UK, hindi lang ito yabang na may kurbata, kundi isang bihirang kwento ng tagumpay ng makabagong industriya ng Britanya. Sa totoo lang, sapat na sanang mapansin yon, pero hindi pa yon ang lahat. May biro kaming Briton, maghihintay ka ng bus buong araw, tapos biglang dalawang sabay na dumarating. Pero ngayon, Rolls-Royce at nuclear-powered ang bus, kaya't sobrang magarbo ito. Dahil kasabay ng pag-anunsyo ng kasunduan sa Sweden, inanunsyo rin ng UK na makikipagtulungan ito sa gobyerno ng Hapon para mas lalo pang paunlarin ang teknolohiyang ito para sa maliliit na nuclear reactor. Sa pagkakataong ito, nakatutok sa Advanced Modular Reactors (AMRs) na may makabagong teknolohiya para gawing mas mahusay ang maliliit na reaktor gaya ng ibebenta ng Rolls-Royce. Layunin dito hindi lang manguna sa teknolohiya, kundi makadawa rin ng mga reaktor na magbibigay kuryente sa pabrika, data center at base militar. Matagal nang sinusubukan ng Japan ang high-temperature gas-cooled advanced reactor, pero di pa ito napatutunayan sa komersyal na aspeto, kaya kailangang subukan ng mga kumpanyang tulad ng Rolls-Royce sa merkado. Ang Rolls-Royce ay nakatakdang makipagtulungan sa British National Nuclear Laboratory at sa katumbas nitong institusyon sa Japan para bumuo ng mga reaktor na ito, pati na rin ang kanilang fuel na ihahanda para sa mga mamimili sa buong mundo. Ayon sa kasunduan, magbabahagi ang Atomic Agency ng Japan ng malawak nitong safety data sa kumpanya para makapagtayo ng demonstrator reactor sa UK pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 2030. Dahil sa domestic na programa ng Japan para sa AMRs at SMRs, pwedeng magkasamang subukan ng dalawang bansa ang mga teknolohiyang ito. Habang nag-uunahan ng mga kumpanya sa AMRs, marami ang nais mauna sa karerang ito dahil malaki ang posibilidad ng monopolyo sa merkado kapag ikaw ang unang makapagtatag nito. Hindi na kailangang sabihin, ang bansang o kumpanyang makakabuo ng teknolohiyang magagamit sa negosyo ay magiging sobrang yaman. Nagkasundo ang Japan at UK na pag-aralan kung paano gagawin ang particular na bagong uri ng nuclear fuel para sa mga AMR sa ilalim ng kasunduang ito. Tinatawag itong Tri-Structural Isotropic Particle Fuel o TRISO. Ayon sa mga siyentipiko, mas ligtas at matibay ito kaysa karaniwang nuclear fuel dahil hindi tulad ng mga karaniwang reaktor na kailangang tanggalin ang kanilang fuel rods para mapakaalma ang reaksyon, kayang magpalamig ng TRISO ng mag-isa na nagpapababa ng panganib ng mga sakuna na mahalaga. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga piraso ng uranium na kasing laki ng buto ng amapola at binabalot ang mga ito sa mga patong ng material na mas matibay pa sa diamante. Pinipigay ito para gawing hexagonal na block o batong kasing laki ng bola ng bilyar, saka inilalagay sa reaktor. Ang isa pang benepisyo ng TRISO ay kaya nitong patakbuin ang mga reaktor sa mas mataas na temperatura kumpara sa karaniwang mga nuclear reactor na nagbibigay daan para makakuha ng mas maraming enerhiya mula sa parehong dami ng gasolina at nagbibigay ito ng tunay na kapakipakinabang na init na maaaring gamitin para sa mga industrial na layunin. Ang hindi magandang bahagi nito ay napakakomplikado, talagang intindihin ang lahat ng ito. Buti na lang may internet ang mga mananaliksik kaya naipapaliwanag namin ito. Pero hirap isipin gaano kahirap para sa mga siyentipiko alamin ito mag-isa. Mas madaling sabihin kaysa gawin pagdating sa oras, hamon, gastos at paggawa nitong komersyal na alternatibo. Pero sa pangkalahatan, kung magagawa mong magpatakbo ng AMR gamit ang TRISO fuel, makakagawa ka ng nuclear reactor na may mas mataas na tolerance sa aksidente at epektibong makakakyat ka ng isang antas sa nuclear tech tree. Mahirap talaga itong gawin. Parang kinukumbinsi mo ang goth na teenager na face lang yon. Ganun kahirap. Pero pinaghandaan na ito ng gobyerno ng UK. 4. Para sa TRISO, hindi ito yung goth na bagay, kundi ang pag-anunsyo ng isang programa kasama ang isang nuclear fuel company na Urenco na nagkakahalaga ng 300 milyong pounds para magtayo ng isang UK-based na enrichment facility para gumawa ng mga pellet na ito. Ayon sa Telegraph, wala ngayong bansa sa Europa na may pasilidad para gawing tapos na fuel ang mga pellet na talagang ginagamit sa mga reaktor na ito. Mayroon ang mga Ruso pero hindi magkasundo ang Westminster at Red Square kahit sa pizza, lalo na sa Advanced Nuclear Secrets.
Dito papasok ang Japan gamit ang kanilang kaalaman mula sa malawakang pagsubok ng sarili nilang mga reaktor na magbibigay sa UK ng kalamangan sa pagkatuto kung paano gawin ang mga komplikadong prosesong ito tulad ng pag-compress ng mga pellet sa mga lalagyan ng fuel, pag-coat at pag-inspeksyon ng TRISO fuel at pag-aaral kung paano itama ang temperatura ng reaktor para makapagpakulo ng takur sa tamang oras para sa tsaa. Oo, gawa-gawa lang namin yung huli, pero matagal nang walang sumisiglang industriyang nuklear sa UK nitong mga dekada. Siguradong may ginagawa sila sa lahat ng panahong yon. At baka nga tungkol sa tsaa yon o kaya naman ay sinusubukan nilang buhayin muli ang bangkay ni Prinsipe Philip. May makukuha rin ang Japan dito. Tinatangka nilang muling buhayin ang industriya ng nuklear matapos ang lindol at tsunami sa Fukushima noong 2011 ang pinakamalaking sakunang nuklear mula Chernobyl. Makatuwiran lang na ayaw ng Tokyo na iyon ang maging pangmatagalang nuklear na pamana nila. Mayroon na silang Hiroshima, Nagasaki, Godzilla at Fukushima. Sa totoo lang, kailangan talaga nila ng panalo. Seryoso, muling sinusubukan ng Hapon ang teknolohiyang ito dahil mas mahal na ngayon ang fuel na galing sa ibang bansa kumpara sa nuklear na enerhiya, lalo na kung kumpleto ang mga pasilidad tulad sa Hapon. Sige, kung titingnan mo lahat yan, malinaw na nagsisimula ng mapunta ang UK sa pinakasulong na bahagi ng teknolohiyang ito. Pero, gagana kaya ito? Ano ang pakinabang kumpara sa gastos ng pagdevelop ng advanced na teknolohiya para ibenta sa buong mundo? Ano ang nakukuha ng mga kasali rito? Simulan natin sa mga positibo. Pagdating sa teknolohiyang ito at sa mga kasali rito, marami ang mga positibo. Una, kung pipili ka ng British na kumpanya para dito, ito ay Rolls-Royce. Matagal na silang supplier ng mga submarinong pinapagana ng nuclear ng UK para sa depensa at yon ang teknolohiyang lalo pang pinaunlad ng Rolls-Royce SMR. Ang Rolls-Royce ay kilala sa mga pabrika, eroplano, nuclear reactor at iba pang malalaki at technical na bagay. Mahusay silang pagpipilian dahil konti lang luxury car option sa UK at matagal nang walang malaking digmaan, parang wala nang ibang mahalagang ginagawa ang mga Briton na yon. Malamang ginugol nilang oras sa paglabi sa gobyerno ng Britanya para simulan ang mga reaktor at ngayon natutupad na ang pangarap nila. Halata naman ang benepisyong makukuha nila rito: pera, karanasan, scalability at potensyal na bumuo ng monopolyo sa Europa habang maaga pa ang paggamit ng SMR. Malakas ang posisyon nila dahil malawak ang suporta ng mga bansang bumibili ng teknolohiya nila. Ang ČEZ, utility company ng Czech, ay may 20% pag-aari sa Rolls-Royce SMR. Gusto nilang magka-profit sa investment na yon, kaya maaga nilang itinaya ang proyektong nuclear nila sa Rolls para makapasok agad sa simula pa lang ng oportunidad na ito. Makikipagtulungan sila sa kumpanya sa pagdevelop ng reaktor at pandaigdigang produksyon. Sa totoo, ang international na bahagi ng mga proyektong ito ang pinaka-nakakapanabik. Ang UK, sa pamumuno ng proyekto, ang makakakuha ng karamihan sa mga benepisyong pang-ekonomiya ng Rolls-Royce na abot sa bilyon-bilyong halaga sa loob ng UK market na kung sasabihin sa pinakasimpleng paraan ay talagang malaking tulong para sa Britain sa kasalukuyan. Nakakakuha rin ito ng mahahalagang infrastruktura na maaaring magamit para sa kapakanan ng publiko. Nagdadala ito ng trabaho, nagpapalalim ng kaalamang institusyonal at nagbibigay sa London ng export advantage na tumutulong sa UK na paunlarin ang kapasidad sa pagmamanupaktura. Ang mga Hapones ay nakakakuha ng pangmatagalang katuwang para sa mas abanteng pag-unlad ng teknolohiya, maagang pasok sa pamilihang Europeo at dagdag seguridad sa enerhiya. Makakakuha ang Sweden ng mga reaktor at piyesa mula sa kilalang kumpanya na may mataas na pamantayan, pati na rin dagdag na kapasidad sa grid. At heto pa, hindi magkakanya-kanya ang mga bansa. Makikinabang ang SMR project sa internasyonal na kooperasyon. Dahil ang pag-develop ng ganitong klase ng mga reaktor ay, alam mo na, talagang mahirap at hindi lahat ng piyesang kailangan nila ay kayang gawin sa loob lang ng bansa. Mas mainam ang internasyonal na approach. Ang ilang proyekto ng Rolls-Royce ay may milyon-milyong piyesa. Mahal kung puro local lang ang gagamitin sa nuclear program, kaya hindi pwede. Malinaw na ang alok ng Rolls-Royce sa Sweden ay ang kakayahan ng Stockholm na magbahagi ng mga supply chain at kaalaman kasama ang UK at Czech Republic. Tinitiyak nitong mas malawak ang access ng tatlong bansang kasali sa SMR project sa mga materyales, tao at kaalaman. Matalinong hakbang ito mula sa UK at Rolls-Royce at bilang proyektong kooperatibo sa Europa, inilalatag nito ang pundasyon para sa mga kasunduang magpapabilis sa pagpasok sa pamilyang naghihintay na sa mga reaktor na ito. Kapag may bagong proyekto tungkol sa teknolohiyang ito, sino ang pipiliin ng ibang bansa na makatrabaho? Siyempre, ang mga taga Rolls-Royce. Parang ganito yan. Kung nagtatayo ka ng bahay at isa sa mga kapitbahay mo ang tumulong sa'yo na itayo ang sarili mong bahay.
Kung pipili ka ng ibang trabaho, mas uunahin mo sila kaysa kay Dave na laging tambay sa tabi ng basurahan sa Aldi at may kakaibang amoy. Ayos lang yan. Malinaw na maraming benepisyo para sa mga pangunahing stakeholder na mahalaga sa malalaking proyekto. Pero ano ang benepisyo ng teknolohiyang ito? Ano ang iaalok nito na wala sa karaniwang nuclear reactor? Makikita agad sa pangalan, ang modular reactor ay ginagawa sa pabrika bilang mga piraso bago buuin sa ibang lugar. Ang mga SMR na ito ay karaniwang mas maliit kaysa sa mga tradisyonal na planta na may gigawatt scale na may mga usok ng singaw na lumalabas sa mga chimenea gaya ng karaniwang iniisip mo. Dahil mas maliit ng kaunti ang mga ito, mas mabilis silang maitayo dahil sa modular na disenyo at mahigpit na kontrol sa paggawa, kaya naiiwasan din ang sobrang gastos. Inaasahang dadami ang SMR sa hinaharap dahil manggagaling ang mga ito sa mga pabrika sa Europa kaya mas mura sa katagalan. Tinataya ng Rolls-Royce na bababa sa 2.2 bilyong libra ang gastos kada SMR unit kapag tuloy-tuloy na ang produksyon. Malaki pa rin ang halaga nito pero maliit kumpara sa malalaking plantang nuklear na umaabot sa 12 ng bilyong dolyar ang gastos sa pagpapatayo. Ang ideya ay ang industrialisado at kontroladong kapaligiran ay nagbibigay daan sa mabilis na pag-assemble sa mismong site at nagpapababa ng panganib ng pagkaantala. Tunay nga, sinabi ni Alexis Hoon, ang namumuno sa proyekto sa loob ng Rolls-Royce SMR ng katulad na pahayag sa isang panayam. At sisipiin ko ito rito. Aniya, ang pamamaraang nakabase sa pabrika ay nagpapaintulot ng marami ang produksyon, mas mababang panganib sa paghahatid at patuloy na pagkatuto at kontrol sa kalidad sa isang kontroladong kapaligiran. Wakas ng CP, may iba pang dahilan kung bakit mainam ang mga proyektong nakabatay sa mas maliliit na reaktor. Una, ang konsepto ng mga reaktor na ito ay nakabase sa napatunayang pressurized water technology. At mahalaga ito dahil hindi ito isang eksperimento lang o katang-isip na siyensya o walang kwentang sci-fi. Kasama ito sa matatag na sistemang pananaliksik at pag-unlad na may tunay na taga-suporta, matinong isip at sapat na pondo. Ginagamit na rin ang pressurized water technology sa Ringhals plant sa Sweden malapit sa pagtatayuan ng mga SMR na ito. Sa pagkakataong ito, parehong makikinabang ang dalawang proyekto sa kaalaman, maintenance at pyesa. Isa pang benepisyo ng mga reaktor na ito ay nagbibigay sila ng maaasahang pinag-uunan ng kuryente para matugunan ang tumataas na demand nang hindi na daragdagan ang carbon emissions. Kahit gaano pa man kapakinabang ang mga renewable, hindi palaging maaraw o mahangin sa isang lugar para mapunan ng mga teknolohiyang ito ang kakulangan. At dahil sa pabago-bagong pagiging maaasahan ng mga iyon, ang nuclear ay isang matatag na opsyon kung ikukumpara, lalo na sa maliit na sukat. Kaya nitong tumugon sa demand tuwing peak hours at magbalik ng sobrang kuryente sa grid o mga pasilidad sa pag-iimbak ng enerhiya. Dahil sa pabago-bagong presyo ng fossil fuels, mas marami ng bansa ang pinipiling wag masyadong umasa rito. Sa katunayan, ang mga mas maliliit na bansa na ayaw magtayo ng malalaking nuclear power plant pero ayaw din na palaging nakaasa sa petrodollar o sa panahon ay may mga opsyon na ngayon para tiyakin ang kanilang seguridad sa enerhiya. Dahil dito, siguradong may pampulitikang aspeto na isa ring dituwirang benepisyo rito. Kung titingnan ang mundo sa 2026, mukhang magandang ideya ang humiwalay mula sa langis at gas ng Estados Unidos at gitnang silangan. At ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay malamang na nagbigay ng dahilan sa lahat para mag-isip-isip tungkol sa kahinaan ng mga supply chain na kinatatayuan ng pandaigdigang mga merkado. Pagdating ni Rolls-Royce sa Europa, naging madali na lang para sa kanila. Para sa Europa, di na maasahan ng Estados Unidos. Nagkaroon ng krisis sa Europa noong 2022 dahil sa kakulangan ng enerhiya mula Rusya matapos nitong salakayin ng Ukraine. Sina Iran at Hormuz ay humaharang sa 20% ng enerhiya sa mundo. Kulang na sa mapagkakatiwala ang enerhiya ang Europa at matagal nang tinatalakay ng mga bansa ang mas Eurocentric na solusyon mula nang subukan ng Rusya na gipitin ang Europa sa enerhiya noong taglamig ng 2022 dahil sa suporta nito sa Ukraine. Lumalago ang sektor na ito sa Europa habang sinisikap ng kontinente tiyakin ang soberanya nito sa enerhiya. Ayon sa International Energy Agency, mahigit 1,100 SMR ang maaaring maitayo sa mundo pagsapit ng 2050 na may pamumuhunan na lagpas 670 bilyong dolyar. Mas mababa ang bilang na binanggit ni Ergen Birgic, CEO ng Rolls, na 400 lang ang kailangang maitayo pero naniniwala siyang may first mover advantage ang Rolls-Royce para mangguna sa merkado. Kung umabot sa ganong kasikatan ng industriya, pagsapit ng 2050, siguradong mag-enjoy na ang mga executive ng Rolls-Royce sa Tahiti kung hindi pa sila nandoon ngayon. Depende kung kanino ka maniniwala, maganda ang hinaharap ng industriyang ito. Ayon kay Alexis Hoon, inaasahan ng Rolls-Royce SMR na mabilis silang lilipat mula merkado ng mamimili papuntang merkado ng nabebenta kapag naitatag na.
Naniniwala silang magiging sobrang popular ang teknolohiyang ito kaya sa tamang panahon mag-uunahan ng iba't ibang bansa at utility sa buong mundo na kumuha ng manufacturing slots mula sa mga nangungunang SMR vendor. Ang isang bansa, estado at ang pera nito ay madaling maghiwalay, lalo na ngayon na tumataas ang pagtutok sa soberanya sa enerhiya. Sa bawat lumilipas na dekada, mas marami at mas maraming potensyal na customer ang malamang na makakakita ng gamit para sa mga modular reactor na ito. Kahit ang mga ito ay kasalukuyang sinusubukan o mas advanced na bersyon na dinisenyo sa pagtutulungan ng mga Briton at Hapones. Ang teknolohiya ay tiyak na magiging mas maliit at mas episyente rin. Tulad ng lahat ng teknolohiya, kapag ito ay umabot na sa isang critical na antas kung saan maaari na itong maihatid at ulit-ulit na gawin. At ang mga elemento ng kaligtasan ay syempre napakahalaga rin dito para sa parehong panloob at panlabas na mga salik. Tingnan mo ang mga AMR na kasalukuyang dinedevelop bilang bahagi ng proyektong Hapones. Napag-usapan na natin kung paano ginagawang mas ligtas ng fuel nila ang mga reaktor laban sa meltdown kaysa sa tradisyonal na nuclear power plant. May ibang aspeto rin ng kaligtasan bukod sa criticality incident gaya ng military conflict. Malalaki ang nuclear power station. Sila ay target na konektado sa mahahalagang infrastruktura. Naranasan mismo ng Ukraine kung ano ang pakiramdam kapag inaatake ng ibang bansa ang iyong nuclear infrastructure dahil kinailangan nilang isara ang iba't ibang nuclear plant dahil sa mga pag-atake ng Russia at naranasan pa nila ang mga pag-atake sa paligid at mismong sa bulok na labi ng Chernobyl. Malalaking planta, kahit hindi nuclear, ay madaling tamaan sa labanan, lalo na ngayon na uso ang murang drone warfare bukod pa sa posibleng apokaliptikong sakuna. Nag-aalok ang mga SMR ng ibang solusyon. Dahil maaring ilagay ang mga reactor na ito sa kanilang mga module sa iba't ibang bahagi ng bansa, bagamat maaring magdulot ito ng mas maraming infrastruktura na kailangang depensahan, ang isang desentralisadong sistema na may mga pabrika sa iba't ibang lugar ay nagpapahintulot ng mabilisang konstruksyon kahit sa panahon ng armadong labanan. Ginagawa nitong mas matatag ang grid laban sa iisang mapaminsalang pag-atake at ang pagpapalawak ng panganib upang mabawasan ang posibilidad ng sabay-sabay na pagkabigo ng mga planta ng kuryente ay isang mahalagang bahagi sa pagpapaunlad ng seguridad ng enerhiya ng isang bansa. At kung tutuusin, astig din yon dahil maraming tao ang nababahala talaga tungkol sa nuclear power at maaring may agam-agam kung ligtas bang manirahan malapit sa mga reaktor na araw-araw na gumagawa ng nuclear power. Oo, lalo na sa advanced modular reactor designs ng Hapon. Mas kaunti ang espasyong kailangan nila, ibig sabihin, maaari silang itayo ng mas malapit sa mga infrastrukturang pinaglilingkuran nila marahil katabi o kahit sa loob mismo ng mga partikular na industrial zones. Sa katunayan, sinasabing sapat ang kaligtasan ng mga advanced na reaktor na ito habang mainit ang operasyon nila para makapagbigay pa ng mga pangalawang benepisyong industrial. Ayon sa ulat, ang AMRS ng Rolls-Royce ay gagana sa 700 degrees Celsius habang lumili ka ng 12-12 ng megawatts ng kuryente. Ibig sabihin, pwede silang magbigay ng init at kuryente para sa energy-intensive na proseso sa pabrika tulad ng paggawa ng bakal at green hydrogen, Semento at mga chemical tulad ng plastic at pataba. Sa kabuuan, mas maliit, ligtas, secure, scalable, madaling gamitin sa iba't ibang bansa at napakakapakipakinabang nila. Parang kailangan mo na lang ng cup holder at clipboard para sa lahat ng matutulungan nila. Ayun na! Magpaapalam tayo sa lumang mundo ng nuklear at magpatuloy ng buong lakas, panatag na mas mahusay sa lahat ng aspeto at walang kapintasan ng SMRs at kalaunan ay AMRs. Tama ba? Sa totoo lang, hindi eksakto. Ngayon, maganda ang naipinta nating larawan ng tangka ng Britanya na maging nangungunang puwersa sa modular reactor, pero may kahinaan din ang teknolohiyang ito. Una, gaano ba kapraktikal na maisakatuparan ang teknolohiyang ito sa susunod na dekada o mga ganon? Sa ngayon, hindi pa natin alam dahil hindi pa napapatunayan ang teknolohiyang ito sa komersyal na antas, lalo na sa saklaw na gusto ng Rolls-Royce. Haka-haka pa rin kung gaano ito kakailanganin. Kahit na ito ang pinaka-advanced na yon, posible pa rin itong maging dead end at mapalitan ng ibang teknolohiya sa loob ng 1 o 2 dekada. Halimbawa, ang modular reactor ba ay parang gitnang yugto lang ng ebolusyon ng Pokemon sa pagitan ng tradisyonal na nuclear power at pag-unlad ng hydrogen fuel cells. Lahat ng dulo ng pag-unlad sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya ay may gamit. Pero tandaan na malaki ang itinaya ng Rolls-Royce sa opsyong ito ng maliliit na modular reactor. Kung ang teknolohiya ay lumabas na para lang sa iilang gamit at hindi ganon kadaling tanggapin gaya ng iniisip ng ilang taga-suporta, ibig sabihin ang Rolls-Royce at pati na rin ang pamahalaan ng Britanya ay gumastos ng malaking pera sa isang bagay na hindi naman pala ganoon kapakinabangan o kalakiang kita. Sa UK, karaniwang martes lang ito, pero masakit kapag nagkamali ng hula, lalo na't malaki ang posibleng benepisyo kung pumabor ang merkado sa Rolls-Royce.
Tulad ng mga benepisyo, ang mga downside at alalahanin sa teknolohiyang ito ay galing sa pangalan nitong Small Modular Reactors. Simulan natin sa small. Walang masama kung mas maliit ang reaktor kaysa tradisyonal na planta. Napag-usapan na rin natin ang mga benepisyo nito 5 minuto nang nakalipas. Pero may kaakibat itong mga gastos. Una, hindi sila makakapaglabas ng kasing daming enerhiya tulad ng isang malaking nuclear power plant. Malinaw naman yon. Isa pang issue, ang small modular reactors gaya ng gawa ng Rolls-Royce ay hindi talaga maliit. Medyo nakakalito ang pangalan. Ibig kong sabihin, oo, mas maliit niya sila kumpara sa napakalalaking nuclear sites na meron tayo ngayon. Pero ang 470 megawatt na Rolls-Royce SMR na itatayo para sa mga Suweko ay mas malaki kumpara sa karaniwang SMR. Karaniwan, ang mga SMR ay ikinokonsiderang kahit anong mas mababa sa 300 megawatts pababa hanggang mga 10 kapag naging micro reactors na sila. Totoo, ang SMR ng Rolls-Royce ay halos kasing laki ng unang Oskarshamn reactor na itinayo sa Sweden noong dekada 70. Kaya tandaan, hindi ito maaring ikabit sa kotse, ilagay sa backpack o idikit sa data center. Ang mga reaktor ng Oskarshamn ay malalaki pa rin, sapat para umukupan ng mga silid na kasinlaki na malalaking bodega. Ang planta na may buong laki ng mga reaktor ay malaki ang kinakain na espasyo, na ibig sabihin pati SMRs, ganun din hanggang hindi pa lumiliit ang teknolohiya. Kasya pa rin ba ito ng komportable sa malaking industrial estate? Oo, pero hindi ito'y maliit na solusyon na iniisip ng karamihan kapag pinag-uusapan ng SMRs. Hindi naman laki ang punto rito, kundi mahalaga na ito ay conventional na power station na mas maliit at mas madaling ulitin kaysa sa mga malaki ngayon. Isipin mo ang SMRs na mas modular kaysa maliit. Dahil nabanggit ang modular, pag-usapan natin ito sunod. Ang modular na disenyo ng mga reaktor ay malaking selling point sa pitch ni na Rolls at kumpanya na may maraming benepisyo. Pero may downside din ito. Halimbawa, ang proyekto ng Britanya ay nangangailangan ng malawak na international na koordinasyon mula sa mga kasaling bansa. Madali maantala o may istorbo ang proyekto dahil sa international na aspeto, kaibigan man o kalaban. Dapat tugma ang pamantayan ng bawat bansa, kung hindi, bawat hakbang ay posibleng magdulot ng mahal na pagkakamali. Madali rin silang maapektuhan ng pagbabago sa demand ng teknolohiyang ito. Kung bawasan ng Sweden ang order, magpalit ng gobyerno ang Czechia o maantala ang programa ng UK, posibleng hindi na sapat ang produksyon ng pabrika para manatiling mura ang gastos. Pagkatapos, tumataas ang gastos, kinakabahan ng mga mamimili, lalo pang lumiit ang mga order at nagiging masama ang kalagayan para sa lahat ng kasali. Umaasa ang Rolls-Royce na hindi magiging sapat ang mga ganitong aberya para hadlangan ang kanilang pagdumina sa industriya. May mga panganib at dahil bagong industriya pa lang ito, posibleng mapatay ng mga problemang ito ang industriya bago pa ito tuluyang umusbong. Pero kung ayon sa plano ng lahat, hindi ito magiging issue. Pero nananatili pa ring panganib ito dahil may mga bagong teknolohiya sa enerhiya na lumalabas sa lahat ng oras. Mananatiling issue ang mga supply chain lalo na pagdating sa pagkakatugma ng mga pamantayan sa pagitan ng mga bansa. Ang depekto sa hinang ng pressure vessel, peking material certificates o maling standard parts ay maaaring magpatigil ng delivery o magudyok ng inspeksyon sa buong fleet. At malaki ang magagastos para ayusin yon. Maaring kailanganin ng kapalit na supplier na patunayan na kaya nitong gumawa ng bahagi ayon sa pamantayan gamit ang tamang record, materyales, traceability, inspeksyon at sertipikasyon para sa isang sektor na halos hindi pa umiiral. Maaring okay ito para sa isang bansa sa lokal na antas, pero maaring hindi ito umangkop para sa mga internasyonal na kasosyo. Iba't ibang bansa ang may kanya-kanyang regulasyon sa kaligtasan pagdating sa nuclear power na malamang na siyang magiging pinakamalaking hadlang sa paggamit ng SMR sa buong Europa. Dahil ang pagbuo ngayon ng isang pamantayang internasyonal na sistema para sa nuclear power ay lalabag sa mga patakaran ng IAEA na nagsasaad na ang bawat bansa ang may panghuling pananagutan sa sarili nitong nuclear safety. Pinakamainam na subukang hangarin ang pinakamalapit na pagtutugma kung saan posible sa antas na mga 80% o ganon, pero mas madali itong sabihin kaysa gawin. Kailangan nito ng maraming koordinasyon sa ibang mga bansa at mabilis na nagiging magulo ang mga pagkakapareho kapag tumawid ka na ng mga hangganan. Sa pananaw ng kalabang bansa, ang Rusya at China ay sinusubukang maghatid ng ganitong teknolohiya ng malakihan at mabilis. Magkaibang pamantayan ng China sa personal na kaligtasan. Ibig sabihin, may mga pamahalaan na di mag-aalala kung may buhay na mawala basta sila ang mauuna sa teknolohiya. Ganito talaga ang sitwasyon, kailangang sumabay o mapag-iwanan. Sa isang banda, tama ang mga Briton na manatiling nangunguna.
Madaling sabihin pero mahirap gawin. Sa geopolitika, ang mga supply chain ay maaaring lumika ng mga puntong kapag pumalya ay apektado ang buong siklo ng pagmamanupaktura. Kahit na sapat ang liksi ng industry para magbago kung kinakailangan, nagkakaroon pa rin ito ng panibagong target para sa mga kalabang bansa na medyo nakakakaba lalo na kung may kinalaman sa nuclear na infrastruktura, hindi ba? Nandiyan pa rin ang puntong pwedeng pumalya. Nalilipat lang ito mula sa bahagi ng pagliha ng enerhiya papunta sa bahagi ng produksyon. At ang huli, mga reaktor. Sa huli, nuclear na reactor ito kaya dalawang bagay ang ibig sabihin. Una, may hangganan ng kanilang kaligtasan. Bago pa ang teknolohiyang ito, kaya hindi pa nasusubukan ang mga sistema ng kaligtasan sa totoong komersyal na sitwasyon. Kahit idinisenyo itong ligtas na huminto, kahit sa gitna ng malawakang pagkawala ng kuryente sa grid, laging may salik ng tao na kailangang harapin. Hindi rin dapat nangyari ang Chernobyl. Walang nuclear infrastructure na maaring maging 100% ligtas sa lahat ng oras. Kaya may mga tao talagang mababahala, lalo na yung mga nakatira malapit dito at maaring tutulan nila ang pagpapatayo nito. Mahalaga ring tandaan na kahit may reactor sila, andyan pa rin ang mga logistics sa likod ng mga pangyayari. Ang mga crane, kalsada, imbakan ng kuryente, transportasyon ng konkreto para mailipat ang mga module kahit saan at ang napakaraming tao na kailangan para patakbuhin ang lahat ng ito ay nangangahulugan na kapag nagkaproblema sa alinman sa mga ito, pwedeng tumigil bigla ang buong operasyon. Kailangan ng matatag at iba-ibang supply chain para labanan ito. Ngunit, espesyalisadong teknolohiya ito. Hindi mo agad mapupuntahan ang modular reactors or us kung kailangan mo ng mahalagang piyesa na nasa shipping container sa ibang bansa. Hindi mo talaga kayang tuluyang ihiwalay ang isang infrastructure project mula sa mundong kinatatayo nito. Panghuli, may ilang issue ngayon sa mga proyektong ito at mga bansang kasali. Una, tandaan na matatagalan ng pag-unlad. Matagal ang mga proyektong ito, aabutin ng halos 10 taon bago magbunga. Sa madaling salita, ang UK at ang mga kakibat nitong kasosyo ay nakatuon dito at kailangan nila itong tuloy-tuloy na panindigan upang mapakinabangan ang mga benepisyong inaasang ibibigay ng mga proyektong ito. Pero mahalagang tandaan, ang UK ang pinag-uusapan natin dito. Infrastruktura? Hindi na natin ginagawa yan na yon, o kung ginagawa man, hindi na maganda ang pagkakagawa. Buti na lang, maasahan ang Rolls-Royce sa usapan. Pero ngayon, kahit anong proyekto ng infrastruktura na aprobado ng UK ay halos kahulugan na ng isang napakatagal at magastos na sakuna. Halimbawa, ang Riles na HS2 na hanggang ngayon di pa tapos at siguradong magiging palpap pa rin kahit matapos. Sikat ang UK sa kapalpakan sa malalaking infrastruktura, kaya kung may mabibigo dito, Westminster na yon. Dapat tandaan na sa proyektong Hapones, tinalakay ng UK at Rolls-Royce ang posibleng suportang pinansyal, tabilang ang mga pautang na sagot ng mga nagbabayad ng buwis. Ibig sabihin, magbabayad ang mga Briton para sa bagay na hindi nila mapapakinabangan kahit sa loob ng 10 taon o higit pa. Sa huli, inobasyon pa rin ito, pero isa rin itong dahilan kung bakit dapat magtagumpay ito para sa UK. Ang Japan, kahit na napakahusay nila sa teknolohiya, ay kulang din sa mga likas na yaman para sa ganitong proyekto. At ang mga mamamayang Hapones, tulad din ng mga taga-UK, ay nagdadalawang isip pa rin tungkol sa nuclear power, lalo na't wala pang 20 taon mula nang mangyari ang Fukushima. Maaring mapatay agad ng politika ang mga proyektong ito bago pa man magsimula, lalo na dahil dumarami ang partidong nakatuon sa ekolohiya. At pagkatapos, naaksaya mo lang ang lahat ng perang yon at mga pag-unlad sa isang bagay na wala namang dahilan. Sa UK, mahalaga ang tuloy-tuloy na suporta ng publiko at pamahalaan para mapanatili ang commitment sa pag-innovate ng teknolohiyang ito. Kulang sa political na proteksyon sa UK, kaya ang malalaking proyekto tulad nito ay agad nang gangganib simula pa lang. Makikat mong hindi perpekto ang SMRs, AMRs at ang pagsisikap ng UK na itayo ang mga ito. Sila ang nangunguna sa teknolohiya ng enerhiya sa hinaharap at maaaring magdulot ng malaking benepisyo at epekto. Ngunit may ilang negatibong kahihinatnan din. Mahalagang tandaan ito para manatili tayong makatotohanan habang lumalaki ang mga proyektong ito. Ano kaya ang aasahan natin sa mga proyektong ito sa hinaharap? Paano natin makikita ang UK na gawing realidad na nangunguna sa industriya ang napakagandang ideyang ito? Well, nagsisimula ito sa ginagawa ngayon ng rules. Nakikipagtulungan sa mga Czech at Swede para magtayo ng mga reaktor, magbahagi ng kaalaman at tumulong sa supply chain at pag-aayos ng problema. Dahil, alam mo na, laging may nasisira. Ang susunod na hakbang ay maitayo ang mga reaktor na yon ayon sa plano sa mismong lugar sa Sweden. Ang pagpapatakbo ng mga ito ay patunay na kayang palakihin ang ganitong proyekto. Gumagawa rin ang UK ng sariling mga SMR para sa lokal na gamit.
Ang una ay itatayo sa Wilfa, North Wales at inaasahang lilihan ng libu-libong trabaho mula konstruksyon hanggang pamamahala ng supply chain. Kung magiging maayos ang lahat ayon sa plano, dapat nating makita ang mga unang SMR unit na ganap na gumagana pagsapit ng kalagitnaan ng dekada ng 2030. Ayon kay Eva Busch, punong ministro ng Sweden, nais nilang magtulungan para bumili ng hindi bababa sa 10 hanggang 15 reaktor. Kung maganda ang unang tatlo, posibleng magkaroon ng malaking negosyo si Rolls. Ngayong Setyembre, magbobotohan ng Sweden sa araw ng halalan. Kung mananalo ang partidong tutol sa nuklear, mas magiging mahirap itong may benta. Iyan ang realidad. Sa bawat bansang kasali sa Pan-European SMR project, lumiit ang panganib na hindi ito matapos kahit may umatras. Para kay Rolls-Royce, nagsisimula pa lang ang trabaho dahil kailangan pa nilang kumbinsihin ang ibang bansa na suportahan ang kanilang pananaw sa mga reaktor na ito. Mahalagang kaalyado ang Japan dahil sa kanilang ekspertisa sa AMRs na tutulong sa UK na manatiling nangungguna sa teknolohiyang ito sa mga susunod pang taon. At pagkatapos, baka molten salt reactors na. Pandaigdigang mga patakaran para sa nuclear, labanan si Godzilla sa Pacific. Ibig kong sabihin, sige, hindi naman masyadong malamang yung huli. Pero ayos lang, mabuti na lang at kasama natin ang mga Hapones para sigurado. Sigurado akong inaaral na ng UK government ang ideya ng higanteng gorilla bilang panlaban. Kaya kung may natutunan ka man sa video na ito sana yon. Parating na ang mga modular reactor, ang mga ito ang kinabukasan. At British ang mga ito na astig naman. Tama yan, Brav. Salamat sa panonood.